iyong mga salita, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Huwag desire ng aming mga puso, Panginoon. Huwag nais na bawat sa sulit. Ang maranasan na, ang experience na, sa lahat ng lugar na kung saan kami kakatagpuin. Holy Spirit of the living God, speak to us, through your word, Lord God. Power your servant, Lord God, as your wisdom, Lord God. Declare your message, your word. Thank you. Strengthen us for your mercy, for your love, for grace. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Praise God. Tayo dito po. Dito po sa aming panalangin. And let's po, tuloy po ang pagbati po sa natin na Elders of Church kay Dr. Rapitin po, kay Ate Grace po, happy birthday. And din po kay Pastor Georgian po, nila University, na gusto po natin kasama din po sa Elders dito po sa church, kay Ate Yuli. Sila po ang isawa, nag-celebrate po ito 29 March 29. Okay, so nais po na ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito po'y sinimulan ng ating Panginoong Diyos, particularly nung tayo po ay mag-aral, particularly ito po sa aklat po ng Mark. Gospel according to Mark. So we are now in Mark chapter 7, verses 1 to 23. Medyo mahaba kami itong mga verses na ito, but we ask the Lord na ito po ay mag-declare, po ito ayos, malinaw po through the intervention of the Holy Spirit. So our topic for today is entitled, What Defiles Men? Ano ang nakapagpaparumi sa tao? Kung isipin po natin, ano kaya ang nakapagpaparumi sa atin? So magandang tanong ito, particularly sa atin. So bago natin tanongin yung ating katabi, ano nakapagpaparumi sa iyo? Ano ang nakapagpaparumi first and foremost sa atin? Sa atin sarili. So yun po. So tingnan po natin ito, Mark chapter 7 verses 1 to 3. Now, ang mga verses na ito ay napapalood ko dito sa mga subtitle po, particularly rin po sa mga topics na i-discuss po natin. Kaya ito na po babasahin yung buo kasi hindi mahaba po, pero tatalakayin po natin mababasa po ito sa mga ilan naman ng mensahe nito, What Defiles Men. Okay? So ulitin ko po para po sa mga ngayon na po nakarating, ito po yung message po natin, What Defiles Men. Mark chapter 7 verses 1 to 23. Now first and foremost, sabi nga po dito sa part po, corrupt mind. From verses 2 to 13. Ano ba yung corrupt mind? Ito po yung masamang isipan. So malinaw ako, mayroon ako tayong idea na sabi ko rito, what defiles men? So one of the dahilan, reason kung bakit na-defile ang tao ay walang iba kundi yung tinatawag na corrupt mind or masamang isipan. Next is impure heart. What is impure heart? Maruming puso. Opo. So ang lahat na ito ay tumutukoy particularly sa buhay po ng isang tao. Okay, kung ano po ang nasa isip niya, kung ano po rin po ang laman ng kanyang puso. Okay. Now, mas maganda na ito po ang makita ko natin na personal po tayo gusto. Na huwag natin tingnan po na yung iba.
Okay, so what defiles me? What defiles my mind? What defiles my heart? Okay. Now, the introduction is found in Mark chapter 7, verse 1. Then the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. So makita ko natin na may mga dumating na mga Parisiyo. Pharisees and scribes were special delegation sent by the religious leaders. And the purpose po dito from Jerusalem to question Jesus, para po tanungin ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Because they saw his disciples fail to follow the Jewish ritual hand washing before eating. So yan makita po natin po dito na kung saan po, yan po ang isang sa mga purpose po na dito, ang point po dito sa part na ito, para po tanungin ang ating Panginoong Kristo, si Yesu Kristo po patungkol doon sa kanyang mga lagad, bakit hindi sila sumusunod sa ritual tradisyon sa pagbubugas ng kamay bago naman. Now, first, corrupt mind. That in verse 2, now, when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is, with unwashed hands, they found fault. Verse 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. Verse 4, when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. Now, there are many other things which they have received and hold, like the washing of the cups, pitchers, copper vessels, torches. Then verse 5, then the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the traditions of the elders, but eat bread with unwashed hands? So yun po ang question po nila doon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang tanong po nila. Yun ang pakay kung bakit po bago sila at that time. Now, dito po, they accused some of Jesus' disciples. So, inakusahan po nila ang mga disipulo ng ating Panginoon Sam. Yung nakita po nila ng mga disciples, mga alagad, na hindi naghuhugas ng kamay bago kumain. Okay? So, eating with hands not ceremonially cleansed. Not ceremonially cleansed. So, tininan ko po ito, nakita ko po ito, particularly magiging ang synoptic gospel din po dito, which is also found in Matthew chapter 15. Starting verse 1 and the following verses. At tininan ko po yung verse 2, tininan ko po yung sa baba yung komentario, nakalagay ko doon, sabi nga po dito po, wash or washing their hands refers not to hygiene, but ritual purifying. So ito po. Kaya nga ho, they accused Pharisees and scribes. Ay inakusahan po nila ang mga disipulo. Bakit itong mga disipulo mo hindi kumakain at hindi naghuhugas ng kamay? Hindi sila sumusunod sa ceremonial cleansing bago kumain. Then, failed to observe the Jewish traditional cleansing. So hindi nila ina-observe. Hindi nila sinusunod. Hindi nila ginagawa ang Jewish traditional cleansing. Now, what is Jewish traditional cleansing? So ito po ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay mula po sa ESV Bible, English Standard Bible po, version rather. Okay? Translate po ito sa Tagalog. Dito po sa Mark chapter 7, verse 3. Yan po nakita ko dito. Patungkol po sa Jewish ceremonial cleansing o yung ritual po.
Ang seremonya ay pinabibilangan ng pagbubuhos ng tubig mula sa isang banga papunta sa kamay ng iba na ang daliri ay dapat nakaturo pataas hanggang ang tubig ay tumulo sa puso at pagkatapos magpatuloy sa susunod na hakbang. Magpapabuhos siya ng tubig sa magkabilang kamay nang nakaturo pababa ang kanyang mga daliri at pagkatapos kukuskusin ang bawat kamay gamit ng kamao ng magkabilang kamay. So yun po ang ritual na ginagawa ko pagdating ko sa paglilinis po ng kamay bago kumain. At yan po yung sinusunod po ng mga Jew, and particularly the Jews and scribes. Sa pinanang turo doon sa kanilang mga elders. Now, aside from that, nakita ko natin, they went to Jesus for an explanation of his disciples, this graceful attitude. So, bukod doon, tinanong nila, bakit hindi ho naghuhugas ng kamay ang mga disipulo mo bago sila kumain? Hindi po tama, hindi po maganda ginagawa ko nila. Kumbaga sabi na dito, nakakaya po yung ginagawa ko nila na hindi naman naghuhugas ng kamay. Hindi ko sinusunod ang Jewish tradition. Okay? This graceful attitude for me. Now, ang response po ng ating Panginoon doon po sa kanilang akusasyon, sa kanilang katanungan, patungkol po sa mga disipulo ng ating Panginoon. May response ang ating Panginoon dito. Although, ang response po niya dito, negative po. Actually, hindi po response ito, kundi ito po yung retaliation ito eh. But Jesus said to them, particularly, sabi nga po, Jesus to them, their hypocrisy, and quoted Isaiah chapter 29 verse 13. So ano po, ang sagot ng ating Panginoon, sinasabi niya, kayong mga Eskrito at mga Parisiyo, mga mapagpaibabaw kayo. In Isaiah chapter 29 verse 13, inasmuch as these people drew near with their mouths and honor me with their lips, but have removed their hearts. But how removed their hearts far from me, and their fear toward me is told by the commandment of men. So yan po, sa ng ating Panginoon, yun ang sinabi niya doon sa mga Pharisees and mga scribes, mga kapatid. Diyan po sa magandang balita, sabi po dito, sasabihin naman ni Yahweh. So pagkat ito po ay pinupod po dito ng ating Panginoon Kristo according to the book of Isaiah chapter 29 verse 13. Sabi ng magandang balita, sasabihin naman ni Yahweh, yung sasalita lamang mula sa malapit, yung sasalita lamang malapit sa akin ang mga tao nito. At sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso. At ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So yan po ang sinabi po ng ating Panginoong Kristo. Sagot po doon sa katanungan at accuse po ng mga scribes and Pharisees po sa kanyang mga disciples. So sinagot na ito according to the Word of God. That's why, sabi nga po dito, Isaiah's prophecy perfectly described the action of the Pharisees and scribes. So, ang sagot ng ating Panginoon sa Kristo doon sa kanilang katanungan, particularly, sinabi niya ang katotohanan. At ayon sa salita ng Panginoon, based on Isaiah's prophecy, perfectly described the actions of Pharisees and scribes. Linaw
Now, ano ho ang sabi pa ng ating Panginoon according to these verses, this verse? Being hypocritical. Why? Because these people, sabi nga po dito, honor me with lips only, with their lips. Inarangalan ang Panginoon, ina-honor ang Panginoon sa kanilang mga labi. Sa kanilang mga labi. And sabi nga po dito, malinaw ba, their hearts are far from me. Ngunit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. Mga mapagkunwari, sabi po ng Acts chapter 7 verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama bang sinabi ni Jesus tungkol sa inyo sa kanyang sulat, ng kanyang isulat? Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubuhay. So alam na natin Panginoon, first, because He is the omniscient God. Alam niya ang laman ng puso at isipan ng tao. Now, second, teaching their traditions as God's commandment. Ano ang sabi mo dito? Itinuturo ang kanilang tradisyon bilang utos ng Diyos. O ang utos ng tao ay tinuturing na utos ng may kapal. So, ano yung pinagkikita ko dito po ng mga Pharisees at scribes ko? Sabi nga po dito, itinuturo nila ng kanilang tradisyon, yan ay utos ng Diyos. Hindi lang nila inaangat, kundi ibinuturing nila na ang utos ng kanilang sinusunod, rather yung tradisyon ng kanilang sinusunod, hindi ko lang iba kundi sa kanila, yan ay utos ng Diyos. Tinuturing nila itong utos ng Diyos. So ay sabi nga po, in Mark chapter 7, verse 7, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Tradition is man's idea of what should and should not be that. So some traditions are good, some traditions are not. So ano itinuturo ng ating Panginoon po dito? Sabi nga po dito, and in vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments. So what is tradition? Nga, bagit ko na ho, mga kapatid yan, sinasabi ko ng tradition ko. Now, there are examples of good traditions. Masama ba ang tradisyon? Siyempre, may masama, mayroon din hindi. Maganda, di ba? Okay. Now, mayroon good traditions, mayroon bad traditions. For examples of good traditions, ano po yun? Hospitality. Particularly sa atin, sa mga Pilipino, sa atin ho. So, hospitality. Filipinos are naturally welcoming, offering the best for guests. Offering the best for guests, even strangers. Yes, siyempre, di ba? Yun naman po yung isa sa mga tradisyon na ginagawa ko natin. Kapag tayo may bisita, ino-offer natin ang pinaka-the best. Ino-offer natin ang pinaka-magandas para sa mga bisita natin. Tama ko ba? Masama ko ba yun na tradisyon? Hindi po. Good tradition po yan. Next, bayanihan. Ano ba yung bayanihan? A communal spirit where community members help one another. Historically, shown by gifting a neighbor's house, for example. Di ba yung bayanihan? Sa amin ho, ang panahon na yun, ako po ay elementary pa.
May nabili po ang parents ko na bahay, hindi naman malaking bahay. Siyempre, ang haligi ko doon sa probinsya ay kahoy. Pero yung bahay ngayon na nabili po ng parents ko ay nasa jurisdiction po o sa lupa po na kung saan hindi po sa amin, doon po sa nabilhan po ng parents ko. So, ginagawa po, kailangan ilipat. So, mayroong bayanihan. O kinakailang buhayin yung haligi, at pagkatapos pasanin ng mga tao at ililipat doon sa lupa ng aming mga magulang. Yan ang bayanihan. Ano yung mga bayanihan po natin ngayon? Ba, sasama-sama sa paglilin sa bahay. Brother, sa labas, community. Di ba? Yan ang mga bayanihan. Good tradition. Hindi po masama. Respect for elders. Pag-respeto po sa mga nakakatanda. Halimbawa, ano ba yung mga example ko dito? Pagmamano. Pag-bless. Now, my question is, nagtanong po yung bang mga kabataan mo o yung mga mas bata pa kayo sa akin, nagmamano pa ba kayo sa inyong mga parents? O kami din, kung may parents ko, nagmamano din ako sa parents ko. O yung parents na, ma, kararating ko lang, magmano ka na sa akin. Sa paningin po ninyo, sa inyong obserbasyon, na-observe ba itong pagmamano ng mga kabataan sa kanilang mga magulang o mga anak doon sa kanilang mga magulang? May pinagmamano ba ba? Or kapag nasalubong ang mga nakakatanda, lalo pagka medyo madilim at naanin natin, mas nakakatanda ko sa akin. Magandang gabi po. Magandang umaga po. Umaga. Ginagawa pa ba ito? Or talagang dinadaanan na lang or kaya sinasalubong na lang at sinasabi pa, ikaw kasi, hindi ka tumitingin. Amen? So, yan po ang good tradition na kung saan po dapat mag-share. And aside from bayanihan, respect for elders, pinagin ko po dito na kung saan dapat nararapat po natin gawin. Now, mayroon naman po example of bad traditions. Ano po yung examples ng bad traditions? So, excessive spending on celebration. Halimbawa, sa probinsya na naman po, or maaaring dito, or maaaring particularly sa probinsya, kasi mostly na-experience ko ito sa mga probinsya. Kapag may fiesta po, hindi mo papayag kahit na maliit po ang bahay o mga tao nakatira doon sa bahay na yung kubo-kubo na hindi mo maghanda kasi fiesta kayo. At kapag narinig nila yung kapitbahay nila ay nagkakatay ng baka, ng kalabaw, nagkakatay ng tayoy, sila naman walang makatay, pero may tindahan nakikita, pupunta sila doon kahit walang pera, mangungutang. Pautang ako ng baka or beef. Pautang ka ng baboy, may tulog. So, para mo may handa, at may pakain sa mga bisita kasi, naku, nakakahiya naman. May mga darating po ng mga tao pupunta sa kapitbahay natin at ating tradisyon na kaugalingon natin na siya ay pagkatapos kumain doon sa bahay na yun, pupunta sa atin. Ano ang papakain natin? Kahoy? So, yun lang ba? Kasi nangungutang pagkatapos ng fiesta, nagtatago na doon sa may-ari ng tindahan. Hindi na makadaan doon. Naghahanap na po ng sariling daan. Excessive spending on celebration, social expectations. Okay, para masatisfy lamang ang mga tao at masabi, tama, sinusunod ka niya yung tradisyon. Aside from that, ano ba kaya? Superstitions. Ano ba itong mga superstitions na ito? Mga pamahiin. Okay? Hanggang ngayon po ba, meron pa ba tayong mga
paniniwala na gano'n kapag tayo mo ay dumaan sa isang lugar at pagkatapos madilim at sasabihin mo natin, tabi-tabi po, pakikiran mo, huwag mo naman mo akong saktan. Anak ko ako ng Diyos. Sinabi mo pang anak ng Diyos, pagkatapos sasabihin mo, huwag niyo akong saktan. So yun mga superstitious po. Believes ko na, sabi nga ako dito, aside from that, yung pagpag. Alam niyo po yung pagpag? Hindi pagpag. Yung pagpag, alam niyo, not going straight po after a way or bumiyal. Sa amin ho, ganun ito ang ginagawa namin nung una. Sabi ko ng dulo ko at dula ko, saan ka magaling? Pumunta ko doon sa lamay. Eh, huwag ka mag-diretso, pumunta ka muna. Magbagbag ka muna sa sarili mo. Dapat hindi ka tumiretso dito sa bahay. Oo. Ganun yung mga bad traditions. Ipapakpag mo na yung sarili bago tumuloy. Alam mo, pag galing sa libingan, nakikipaglibing. Hello? Huwag ka mo lang tumiretso, di ba? Sa bahay. At yung pagkain, di ba? Isabihin mo yun sa amin. Niniwala namin ng una kapag ka binigyan ka ng pagkain. Pagkatapos mo magkipaglibing kasi may kainan mo yun, huwag mong dalihin sa bahay. Doon ka kumain sa baba o doon sa isang malayong lugar. Eh ngayon, napakaganda ho dito. Importante napakaganda ho dito eh. What? Diba? Kaya nagtatanong, ba? May birthday ng bati ganito. Saan? May what? Diba? So alam niyo ho, ito po yung mga bad na traditions na hindi po dapat reserve no? Superstitions. Aside from that, bawal maligo kapag namatayan. Nako, namatayan ka, naligo ka pa. Diba? Kaya hindi malaman yung pumunta doon sa lamay kung sino yung mabaho. Yung patay ba o yung namatayan? Dahil isang linggo na, nakapuro at hindi naliligo. Ano ba po? Store the plate before leaving while others are eating. Okay, pagdating na sa kapagkainan, sasabihin nga, ay, huwag ka munang tumayo, huwag ka munang umalis. Kumakain mo kami. O sige, kung gusto mo nang umalis, nagmamadali ka, ikutin mo ang plato. Ginagawa pa ba natin ito yan? Sa church kaya dito, dapat mo natin gawin ko yun, ikutin ang plato. Alis na mo ako, pastor, ikutin mo kami yung plato. 3 beses. Ano ba po? Bawal magwalis kung gabi kasi lalabas ang swerte. Naniniwala naman kayo sa swerte at malas. Di ba sabi ng Bible, we are blessed. God blessed us. Kaya nga yung teaching po sa Matthew chapter 5, blessedness about blessedness. Hindi po about yung swerte, yung lucky, o saka yung malas po. Kaya nga, hindi po tayo dapat maniwala at gawin po natin na hindi tayo magwawalis dahil ang gabi at lalabas ang swerte. Now, even good traditions are not to be told as if they were the commandments of God. So yun naman po dito, ipinipasize po ng ating Panginoon. Kasi sabi po, yan doon sa mga scribes and Pharisees, alam niyo ba, itinuturing ninyo, inaangat ninyo, itinuturing ninyo na mga tradisyon, na man-made traditions, gawa ng tao, itinuturing ninyo na yun ay salita ng Diyos or God's command. Hindi po. Why? Because God's word is more important than any human traditions, rituals, and ceremonies. Yan ang pinaka-importante. Kaya kung ang church po natin
Sa aming mga pagtuturo ay nandito lang po kami sa mga tradisyon, sa mga beliefs at hindi po kami nakalaya yung pag-emphasize po namin. Mas nakakalamang ang mga seremonyas at tradisyon na kung saan itinuturo, in-emphasize po namin at ang Word of God ay maiksi lamang, akaunting lamang, ang Word of God ay itinuturo. Ano kaya nangyari sa church? Mas marami kayong malalaman, alam, at matutunan at magagawa hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa tradisyon o mga ritual. Kung yun ang ating in-emphasize po sa church, kung yan po ang ating tinuturo sa iglesia ng ating Panginoon, alam niyo ba, ang church na ay makukulo ng mga traditions. And thank God na hindi ho mga kapatid. Salamat sa Diyos because God's word is more important than any human traditions, rituals, and ceremonies. Jesus was not against the tradition. Hindi naman sinasabi niyang mali kasi may good traditions. But he was against those who made their traditions as important as God's word. Ay kapag hindi ito nagawa, hindi kumplito ang salita ng Diyos. Kapag hindi nyo ginagawa ito, hindi po kumplito ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Ceremonials, rituals, traditions, plus all of God, complete. Ngayon? Pero kapag word of God lang at hindi ginagawa mga traditions and rituals, incomplete. Particularly, these rites and policies na kung saan sinasabi niya, itong katuruan na dinanap po namin, ito po ay salita ng Diyos. So itinuturing ko nila. Sinulit ko po, hindi ko masama ang tradisyon as long as ito po ay hindi na contrary or in the contrary according to the Word of God. Now, God's Word should always be the focus. So yun ang focus ng bawat isa sa atin. Yan ang focus ng church po natin. Kaya nga pag tayo ay pumunta, umuwi sa ating lugar na pinanggalingan, dapat yun po ang ating dala-dala, yung salita ng Panginoon. Naalala ko po sa amin, paggaling po sa libing, nagtipaglibing, hindi po kayo aakyat, hindi po kami aakyat sa bahay hanggang hindi sasabuyan ng abo. So kailangan tamaan ka ng abo. Patatamaan ka ng abo. Kasi po, doon sa amin sa probinsya po, ang tradisyon po doon, siyempre, bihira lang naman po yung mga gasol na po mga sulay, mga kahoy, di ba? So may mga abo yun. So pag nandiyan na, dumating na yung nagtipaglibing, sabuyan mo na kagad, damihan mo. Kaya yung iba ay nagpaglibing kasi sasabuyan eh. Now, dito pinakita mga kapatid that laying aside the commandment of God and holding the traditions of men. Ano ang ibig sabihin ko ito? Laying aside the commandment of God and holding the traditions. Hindi walang kabuluhan. Ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay ang turo ng tao. Now from verse 8 and to the following verses, for laying aside the commandment of God, you hold the traditions of men, the washing of the pitchers and fowls and many others, such things you do. Verse 9 said to them, all will you reject the commandment of God, that you may keep your traditions.
gift your traditions. Verse 10, for Moses said, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Verse 11, but say, if a man says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is for man, that is a gift of God, or gift to God. Then you no longer let him do anything for his father or his mother, making the word of God of no effect through your traditions which you have handed down, and many such things you do. So yun ang sinabi ng ating Panginoon doon sa mga Pharisees and mga scribes. Kaya nga ho, mga kapatid, nandun yung corrupt mind. Why? Sapagkat ininutulit ng mga scribes and Pharisees na ang mga katuruan, ginaturo nila, yun ay hospital. Ginaturo nila, itinutulit nila. And neglect naman ho nila particularly ang ano ho tinutukoy ho dito, sinasabi po dito yung honor your father and your mother. Anong commandment po ito? Pagdating na ko, particularly kung balikan po natin ang Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5, makikita po natin ito po yung fifth commandment pagdating po sa katuruan ito. Honor your father and your mother. At the same time, sabi nga ko, ikita ko natin po dito, God's commandment specifically to honor your father and mother, and whoever curses his father or mother, let him be put to death. Which is found in Exodus chapter 20, verse 12, Exodus chapter 21, verse 17. Ang tanong, ano ba in-honor ng mga anak ang kanilang mga magulang, ang father and mother? Ano bang dapat gawin? Now, the duty of honoring one's parents, which includes the treatment of what? Respect. Irespeto ang mga magulang. Kumusta kayo? Kumusta kayo po? Nandun ba pag-respeto ng mga anak sa mga magulang? O ang mga magulang na agro-respeto sa mga anak? Love, pagmamahal, pag-ibig. Dapat mahalin ng mga anak ang kanilang mga magulang kahit anuman ang kanilang katayuan, kahit anuman ang status ng kanilang mga magulang. Dapat mahalin at irespeto ang kanilang mga magulang. Hindi. Wala kasing pinag-aralan yun eh. Hindi katulad po na pagtapos na eh. So, kapag dumating na sa bahay, dinadaan-daanan na lang, hindi na nga nagmamano, na hindi man ina-acknowledge. Hello? Reverence. Ano ba ibig sabihin ito? Yung paggalang. Dapat nandiyan pa rin yung paggalang natin. Kahit may nakita tayo, nakitaan natin ang ating mga magulang na may mali silang ginawa o nagawa, huwag naman natin itong gantihan ng masama. Dapat igalang pa rin natin ang ating mga magulang. Dignity. Dapat pahalagahan and assisting them financially. The word honor, honorario, it means to say, simply po, yung mga nakapagtapos na, yung mga nakapagtrabaho na. Hindi lang po, kailangan nito yung respeto, yung love, yung reverence, yung dignity. Alam niyo po, dapat naman, pagkalooban din ang mga magulang. Simply po, sinasabi namin mga magulang, alam
Alam niyo ba, ang kakayo namin para makapag-aral kayo, makapagtapos kayo, para sa inyo yan. Di ba? Yun po ang sinasabi ng mga magulang. Mostly, hindi naman sinasabi ng magulang mo pinag-aaral kita para maiahon kami sa kahirapan, para lahat ng mga pangangailangan namin, lahat ng mga luho namin, lahat ng bisyo namin, masusuplayan mo. Hindi mo para sa inyo yan. Responsibilidad namin mga magulang na dapat gawin ko yan para sa kanyang mga anak. Amen? At mayroong responsibility din po ang mga anak sa kanyang mga magulang. So kailangan din natin pagkalooban. Huwag natin pagdamutan ang ating mga magulang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong pagdamutan ang mga magulang. Hindi kasusunod lang po ng anak. Dumating sa bahay, maraming grocery, diretso sa kwarto mo. Amen? Tinanong ng magulang, anak, ano yung dala mo? Mga grocery po, at sa pagkain. Amen? Saan ka pupunta? Sa kwarto? Huwag kang susunod, ma. Tsaka may susi ito. So dito, dapat po, at alam niyo yun po, Jesus validates the church by contrasting God's commandments with their current tradition of Korban. Ano ba yung Korban na tinutukoy ko dito? Kasi ito ay turo ng mga scribes and Pharisees. Hindi ko rin sinunod po dito, Korban, a Hebrew term meaning given to God. It refers to any gifts or sacrifice or money or goods an individual bound to dedicate specifically to God. As the result of such dedication, the money or goods should or could be used only for sacred purposes. Yan naman na ibigay na namin ho sa Panginoon dahil kurban na ho yan. Hindi na pwede na po namin ibigay sa mga magulang, itulong sa aming mga magulang. Kasi naman po yung itinuturo ng mga Pharisees and scribes, particularly according to their traditions. Now, Pharisees and scribes told that it was more important to put money in the temple's treasury than to help their needy parents. So yun po, ini-emphasize ko nila. Yan ay pagkaloob na. Mali mo ba yun? Hindi naman po masama yun na dapat tayong maglaan, magbigay ng ating pera, ng ating oras, at magbayad tayo, ipagkaloob natin sa ating Panginoon. But take note, bago natin basahin po, Titus chapter 1 verse 7, sabi po dito, we should give money and time to God, but we must never use God as an excuse to neglect our responsibility to our parents. Huwag naman itong gawin natin dahilan para neglect natin ang aming duties and responsibilities, particularly responsibility sa ating mga magulang. For example, itong araw na ito, linggo, pupunta ka na dito, may dala-dala mo na yung love offering mo, nasa sobre na, nakita mo yung parents mo na namimilipit sa sakit ng tiyan, ng ulo, at wala mo siyang pera. Pasensya na ako kayo, pagtiis mo na kayo kasi linggo kayo ito pera na ito sa sobre, dadalhin ko ito sa church. Anak, pwede ba? Dalhin mo kami sa ospital, di ba? Bukas na lang. Huwag naman madigyan
responsibility to our parents is to love, to obey, and to give them financially or to provide their needs. Ano extension? Ano extended dito, mga kapatid, na dapat po natin gawin? Kasi we must obey or love our parents. Hindi lamang po magdating sa financial power, kundi dapat tulungan natin ang ating mga magulang sa mga gawain sa loob ng bahay. Bakit yung iba, ginagawa ko ang pangalan ng ating ginagamit ang pangalan ng Panginoon at ang church pa sa ating sorry na, hindi na ho kami makapaghugas ng plato. Tambak ho yung plato ho doon. Ikaw yung naka-schedule. Hindi kasi, nagmamadali ako, schedule na ako. Malilate ho kami. Malilate ho ako. May punishment pa na pag nalate ako doon. So, alin magulang, sabi ng magulang, okay lang yan, anak. Sige, malalampasin ko yan. Pero kapag yan ay laging ginagawa mo, sa tuwing gawin mo ang mga responsibilidad na nakakatang sa iyong balikat, nakakatang sa iyong mga kamay, lagi mo sinasabi, pupunta ako sa church, pupunta ako sa ganito, mag-resort ako sa Panginoon. Mayroon kaming seminar na gagawin, ginagawa na ko namin ito. An excuse of not doing our responsibilities. Hindi lang sa pagkukulang, including our responsibilities sa loob. Hindi na naglalaba. Amen. Bakit? May pera naman tayo yan. Laundry na lang po natin. Mas maganda pa mabangot. Mas malinis. Anak naman. Nagtitipid nga tayo, crisis ngayon Ang mahal na ng gasolina ngayon, bakit may gasolina ko ba yung nakain mo natin? Kaya nga tayo nagtitipid kasi sumasabay din ang mga bilihin ngayon. Maglaban na kayo. Dapat gawin natin yung ating responsibility. Never see God as an excuse to neglect our responsibility to our parents. This is the teaching of Quran na talaga kung ano mang binigay na sa Diyos, hindi na pwedeng gamitin, hindi na pwedeng ipagalo o tulungan ang mga magulang kahit nakikita nila na nangangailangan sila ng tulong. In Titus chapter 1 verse 15, to the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Now, next, the impure heart, from verses 14 to 23. Impure heart, it means to say, ano po yung impure heart? Marinig puso, which defiles nakapagpaparbigo sa kanya. Tingnan mo natin, sabi nga po, from verse 14 and the following verses, when he had called all the multitudes to himself, including his disciples, he said to them, hear me, everyone, and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him. But the things which come out of him, those are the things that defile a man. If anyone has ears to hear, let him hear. Verse 17. When he had entered a house away from the crowd, his disciples asked him concerning the parable. So he said to them, are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him? Because it does not enter his heart, but his stomach, and is eliminated. Thus purified all things. So nang itinuturo dito ng ating Panginoon ho, mga kapatid, ipinakikita ho dito, what defiles man
is not what He is for you. Ang nakapagpapaluin mo sa Kanya, hindi yung kinakain niya, iniinom. Why? Because food is physical. At ang tinutukoy mo ay spiritual ang siyang nakapagpaparumi ng tao sa Kanya. Ay hindi po physical, hindi po pagkain. Kapag tayo may kumain ng tinapay, nadudumihan tayo, or rather, narudumihan tayo. And no one eats, it will defile his heart, at hindi po ito makapagpaparumi sa kanyang puso. Sapagkat ang tinapay, ang lista, ang kanin ay hindi po makapagpaparumi sa kanyang puso. Didiretso ba ito sa kanyang puso kapag kinakain niya? Sige, didiretso sa kanya. At pagkatapos gigilingin, at pagkatapos idudumi ito, ilalabas. So what comes out, a man defiles you because it comes out from the heart. Both what one says and what one does. Magkasama ito. Yung sinasabi niya at kung ano yung ginagawa niya, yun ang nakapagpaparumi sa kanya. Because out of the abundance of the heart ay lumalabas sa ating pangalan at hindi po ang ginagawa. So by this, hindi lang observation, malalaman mo kung anong uri ng tao, may ano siya. At hindi ho yan nakapagpaparumi sa kanya. Sapagkat hindi ho yan ang pagkain. And you said, what comes out of the man that defiles a man, for from within, out of the heart of man, proceeded evil thoughts, adulteries, fornications, murder, sins, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All of these things, evil things, come out within and defile. All of these come from the heart and defile. Yun ay at kung ano ang laman ng kanyang puso, i-express po niya ito sa kanyang salita, i-express po niya ito sa kanyang mga action. Ang isang mabuting tao, malalaman mo. Kahit sabihin na namin, masama ko. Kasi, pakitang tao lang yung ginagawa niya, malalaman mo pa rin. Kahit yung nagpapakabuti, sinasabi niya maganda, pero at the same time, mayroon naman siyang mga motibong masama, hindi naman tinuko. Yan magtatagal sapagkat bubunyan at malalaman din natin ang kalituhan. Kaya nagpaparumi sa kanya ay hindi yung galing sa labas, kundi sa loob ay gilimas mula sa puso. So our topic, what defiles men? Na dito napapaloob, corrupt mind, and impure heart. So hilingin po natin sa Panginoon, sa mga ginagampanan natin mga babae, hindi lamang sa iglesia, sa church, sa mga gagawin po natin, at maging sa loob ng ating tahanan, particularly yung mga duties and responsibilities po natin sa ating mga sa buhay, ay mula po sa pinturan ng ating puso. So let's start up, awitin po natin ayun na ito. Puso ko is. Puso
wala kami may pagmamalaki sa inyo, Lord God. Sapagkat ang lahat na ito, batid mo, alam mo, Panginoon, ang buo naming katauhan. Alam mo ang aming isipan, alam mo ang aming puso. Search us, cleanse us, Lord God. Upang ang lahat ng ito, Panginoon, ay tunay nga na magawa namin hindi ayon sa aming sarili na kalooban, hindi ayon sa aming sarili pagsisikap, hindi ayon sa sariling kakayahan namin, Panginoon, kundi ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong ikawan, kilos mo, grasya mo, ang iyong habag sa pag-alisa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa dakilang makapangyarihan mo, pangalan aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon Jesucristo, salamat sa banal mong Espiritu na siyang gumagawa at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay at sa kabuuan ng iglesia. Maraming salamat sa iyo, Ito po aming panalangin sa pangalan ng Jesus.